kanyang honey. Ala na po akong masabi, nasabi na po niyan lahat. Talaga pong si Tito Alan ay iniidolo ko po siya. Totoo po yun. Bihira po sa mga lalaki ang may ganitong puso at kaisipan na ibigay ang kanyang sarili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya niyo po ba yung ginagawa niya? Sa araw-araw, kailangan on time, nandito siya. Sapagkat oras po tayo magbahagi ng awitin sa Panginoon. Sabi nga po ni kapatid na Marie, kung basta aawit lang tayo at walang tutugtog, wala pong buhay ang ating pag-awit. At iyan po ay napatunayan na po sa maraming pagkakataon na katulad po last week, meron po siyang inasikasong napakamahalagang bagay. Kung wala rin lang pong mahalagang bagay sa gagampanan, hindi po natin siya mapapaliban dito sa paglilingkod. At naramdaman niyo po sa ating pag-awit, wala po tayo sa tono, hindi po tayo sabay-sabay, at merong nagse-second voice, lumulutang parang iba yung tinig, kaysa doon sa meron talagang accompaniment ng ating kapatid na Alan. At yan po yung hinahangaan ko rin sa kanya. Bihira po talaga yung ganon, mababae, malalaki, bihira po yung talagang maibibigay ang kanyang sarili sa Panginoon. Alam niyo po, kung minsan po na may gawain sa gabi, nag-i-stay po ako dito sa dormitory. Nagpa-practice po usually yung choir. Pero napapansin ko po siya, nakaupo na doon sa kanyang upuan, patawad, yung ibang member ng choir, wala pa. Nangyayari po ba yun? Naobserbahan ko lang po yun. Nandoon siya, naghihintay, yung ibang member ng choir, wala pa. Kaya po, yan po ay isa po sa hinahangaan ko sa kanya. Ang wish ko po kay Tito Alan, nawa po, patuloy pa po siyang biyayaan ng Panginoon. Special po yung gift niya May kanya-kanyang gift po tayo hindi po ba? Ang gift niya ay sa pagtugtog. Nawa po ay patuloy niyang pahalagahan ang gift na ito sa kanya ng Panginoon. At sana'y huwag siyang manghinawa. Pero alam ko po na it will never happen na manghinawa siya. Kasi po, batid ko po ng mga nakararaan taon, may mga offer po sa kanya sa abroad Pero, nireject po niya yon. Mas binigyan niya ng kahalagahan ang maglingkod dito sa banal na dambana. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kaya Tito Alan, wish ko na naway patuloy kang bigyan ng Panginoon ng kalusugan, ng iyong pangangatawan, tibay ng puso at damdamin upang patuloy na makapaglingkod sa ating Diyos na buhay. Happy birthday! Thank you, Tita Beth. At ngayon naman po, nais ko pong tawagin ang isang choir upang maghandog ng isang awitin para sa birthday celebrant, si kapatid na bunso. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Pwede po bang walang tugtog? Dito na lang po nyo kantahan si kapatid na Alan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Haranahin mo na lang. Pangit. Pangit ba? Tingnan nyo nga po, pangit daw po pag walang tugtog. Kaya ganyan po, kayo po pangit si kapatid na Alan. Tugtugan mo daw muna. Teka, hindi pa niya alam ka. Isang mapagpalang umaga po. Kagaya ng sinabi ni Mami Beth, hindi sabay-sabay yung walang buhay, po. Parang may nagsa-second voice, merong melody, parang hindi mo feel, kumbaga. Ito naman pong awitin na ito ay akma-akma na mo sa paglilingkod niya. Happy birthday tayo. Kanina nasa kanila kami, kanina umaga, doon kami nag-breakfast. Napakasarap naman po ng nagsalo-salo kahit ano lang po yung pinagsaluhan. Bagamat may singaw po ako kasi masakit yung ko at pilitin ko po makapag-alay ng awit para sa ating Tatay Alan na sadya naman pong isinuko po niya ang kanyang hanap buhay. Bagamat siyempre bilang tao, marami po tayong ginugusto, meron tayong mga pangangailangan, subalit binigay po niya ang kanyang sarili, naghandog at nag-alay, naglingkod sa ating Panginoon para sa ikalulugod po niya. At
para po syempre po makamtan po niya ang buhay na walang hanggan. Amen po ba yun? Muli, happy birthday tatay. Kanina nabati na po namin siya. Nawa ay patuloy kang kagaya ng sinabit ng Mami Beth, ano po, kalusugan, yung alab sa tuwin na ang mapaglingkuran ng Ama ay manatili sa iyo bagamat pasaway ang mga tinutugtugan mo. Buhat sa umpisa, magpasa hanggang ngayon, pasaway pa rin. Ano po, palaging tinutuwid. Aminado naman po kami lahat doon. Sa tuwing nagpa-practice kami, ano po, hindi na po ata na perfect. Lagi na lamang pong merong sermon. Subalit magkagayon pa man po ay patuloy po siyang binibigyan ng katatagan ng ating Panginoon kung paano nga po ang pagmimiti na gayon na lamang makapaghandog at makapag-alay at syempre po magabayan ng mga choir. Kaya maraming salamat tatay sa iyong pagtsatsaga sa amin. Happy birthday, I love you. Para po sa ating Panginoon at syempre po para sa ating kapatid na nagdiriwang. Doon na lang po ako sa tabi niya. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Kapinyahin harap ako'y sa'yo habang buhay. Anhinta ang kayamanan, luang karangalan. Kung ika'y mapasakit, lahat ng ay kakampi. Sa iyo lamang ang puso ko, sa iyo lamang ang buhay ko. Kalinisan at pagtalip ang iyong sulat, tangan ko kalooban sa iyo dahil atas ng pagsuyo tumalima lamang sa'yo. Sa iyo lamang ang puso ko, sa iyo lamang ang buhay ko. Kalinisan at
lamang ang buhay ko, kalilisan at daralitan. Pagpalipan iyong sumpah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Di po ba akma para sa kanya yung awitin na yon? Kung paano nga pong isinuko niya, ano po, kapaglingkod sa ating Panginoon. Parang isang sumpa po. Although mahirap pong sumumpa, ano po? Subalit, di po ba gayon na lamang ang pagmimitin niya kung paano nga po. Ngayon po, meron po siyang karamdaman, nilalagnat. No, Tay, tama ba? Nabanggit mo kanina, yun po, bagamat meron siyang nararamdaman, subalit nananaig pa rin po ang panawagan ng ating Panginoon. Siya ay dakilain, papurihan, pasalamatan sa pamagitan ng pag-aalay at paghandog niya ng pagtipa sa ating piano. Maraming salamat, Tay. Happy birthday ulit. Maraming salamat po. Salamat. Salamat kapatid. Huwag po kayong aantukin bagamat wala tayong bahaginan. Subalit sa bawat tumitindig dito, maging awitin o pagbati sa ating kapatid, may mapupulot po kayo dyan. Ano po yun? Mapupulot nyo po sa isang alagad na yung kanyang magagandang halimbawang ginagawa bilang tao na tagasunod ng ating Panginoon. Amen po ba? Yung kung bilang maging isang matatag na lalaki sa pagsunod at paninindigan sa kanyang tinanggap na pag-aatas sa ating Panginoon. Iyon po ay isang malaking, hindi naman matatawag na sakripisyo, kundi pagsuko sa ating Panginoon. Sapagkat bilang isang lalaki nga po, parang kakaiba na, bago ko po ituloy, meron po palang babati kay kapatid na Alan. Okay na po ba to? Sabihin. Eto na po. May gustong bumati po sa kanya through cellphone, medyo nagpi-feedback po Kaya po mga kapatid, wag po tayong mainip, kundi sa bawat tumitindig dito, maging masaya tayo sapagkat mayroon tayong mga kapatid na nagse-celebrate ng kanyang birthday na nag-aalay sa ating Panginoon. Kay kapatid na Alan. Ayun po, pakinggan po natin. Babatiin daw po si kapatid na Alan. Hello po. Tay. Hello. Bumati po sa kanya through cellphone. Hello, Amon. Musta ka na dyan? Hello. Hello. Hello po. Ay, anak. Hello po. Hello, anak. Tay. Hello. Happy birthday po. Thank you, anak. Wala po kami dyan. Kinaapat po namin ang pagbati sa inyong tanawan. Kami po, nada kasalukuyang nunod ng gawain. Hindi po, at Tay, happy birthday po. Kasalukuyang nunod ng gawain. Magpapamilya sa ating dyan. Subalit pinaabot pa rin po namin ang pagbati sa iyo. Salamat. Happy birthday po. Salamat. Wala po kami dyan. Pinaabot po namin ang pagbati sa iyo. Kaya nagawa. Maraming salamat. Kami po, nasa yung lulot ng gawain. Hindi po kayo. Tay. Po, nanonood sa gawain. Maraming salamat anak sa pagbati mo.
Ah, basta ang lahat, ang Diyos nakakabatid sa ginampanan mo sa amin ng nanay mo. Maraming salamat sa lahat-lahat na pag di man namin kadugo, subalit talaga pong buhay ang Diyos. Nandiyan ka lagi. Salamat na bilang basta anak, ang lahat na ginagampanan mo sa amin ng nanay mo, nababatin ng Diyos at natutunghayan. Ang sasabi ko po sa iyo na bigyan ka pa ng kalakasan, kalusugan, 10 na mahal mo sa buhay. Salamat sa lahat-lahat, anak. Maraming salamat. Sa lahat po ng nanonood through internet sa Dubai, lahat po ng tagasunod ng gawain ito na hindi man po makabati kay kapatid na Alan sapagkat siguro hindi makakonect sa Skype. Salamat daw po, sabi ni kapatid na Alan, at mabuhay po kayo. Tinatawagan ko po si kapatid na Josie upang batiin ang ating kapatid na si kapatid na Alan. Palapakan po natin ang buhay na Diyos. Sobra naman kasi ang tangkad niya. Happy birthday po. At habang lagi kong nakikita si kapatid na Alan, kung titignan po natin yung bago pa lang kami na magkapatid dito, siya lamang po yung tumutugtog at manghang-mangha na po ako. Sapagkat ibang-iba yung kanyang pagtugtog, kahit po yung pag-awit ni Apo. Kung minsan po sabi ko, paano niya nasusundan yung awit ni Apo na hindi naman sila nag-practice, hindi po ba? So ang lakas po ng espiritu sa kanya pag tuwing nagkakaroon po ng awiting ganun. So nung una po ako rito, ang kumakanta pa lang po noon ay si kapatid na Bunso at saka siya, dalawa lang po sila. Tapos noong pong si kapatid na Bunso, mayroon yata engagement events po sa isang wedding, wala pong kakanta. Sabi po niya po, may kakilala ba kayong kakanta? Yun po ay ang kapatid ko po ang parang proud na, sabi ko siya. Ang kapatid ko naman po ayaw. So doon po nagkaroon sila ng mga short-lived na pagsasama sa pag-awit at pagtugtog. At yun po naman ay dumaloy sa mga pamilya ko, lalong-lalo na yung anak kong babae, na parang pag nakikita niya si kapatid na Alan ay umiiyak po yun at gusto niyang laging niyayakap po yan. So mapag may pagkakataon na makita niya si kapatid na Alan, mahal na mahal niya kasi nakikita po daw niya kung paano yung blending ng kanilang pag-awit noon. Kasi nakarating na rin po dito yung anak babae at nagkaroon na rin po ng narinig niya. So yun po, parang kaya pag nakikita ko si kapatid na Alan, iniiwasan ko na rin pong tignan. Kasi naalala ko po yung kapatid ko. At saka hindi man kami ganun ka-close dahil hindi naman po ako kumakanta. At sabi po nga nila na walang buhay pagka walang tugtog pag yung kumakanta. Ako, wala na po sa akin yun dahil hindi naman ako kumakanta. Pero ganun pa rin generally, talagang kailangan po natin ng mahusay na nagtutugtog na kagaya sa kanya. So, ang aking wish ko lang po, nasabi na po nilang lahat yun kapatid, pero gusto ko sanang yung Englishin ko na kasi hindi ko alam ang Tagalog na excellent health, yung you take care always, na so para lalo ka pang tumagal ang buhay mo, na ikaw ay naririto. Kasi marami pa pong generasyon at marami pa pong plano ng Panginoon at ikaw ay kailangan na kailangan sapagkat ikaw ang buhay ng praising sa Panginoon. Kaya
yun po ang aking wish sa iyo na alagaan yung you take care always and I hope na balang araw po magkaroon din tayo ng isang pagkakataon na magsama and mapapakita natin na wala kang pinipili sa aming lahat, na pare-pareho ang tingin mo sa amin, either you are a member of the choir or you're just a plain alagad, na alam ko po na ang pagtingin mo sa amin ay pare-pareho because it shows in your smiles. Pag nag-smile ka, smile talagang totoo, galing sa puso mo. Yun lang po. Happy birthday po uli. Thank you po, Tita Josie. At saka sa kapatid kong Yumao, batid ko ay kapiling niyang amay. Isa din siya po noon na nag-aalay ng awitin dito, yung kapatid po ni Tita Josie na naalala ko po yun na si kapatid na Roger po. Nung nabanggit niya lang po muli, talaga pong yun po talaga pag wala minsan lang siya pong mag-aalay din ng awitin dito sa ating dambana, sa gawain. Kaya po talaga pong ganun nga po talaga ang buhay natin, may takda. Talaga din po siya na lagi po kami nagbabanding nung pag mayroon siyang mga kanta, sinasabi niya sa akin, yung kapatid nalan, pwede natin to. Sabi ko, sige kapatid. Mano po siya, talagang marunong din po siya mag-gitara eh. Minsan dinadala niya pa ng gitara dati dito. Nag-ano kaming dalawa. Kaya salamat po Tita Josie muli sa kapatid mo na naalala ko pala yung dati kami. Siya talaga po nag-aalay din po sa ating dambana, pag-aalay ng awitin sa ating Panginoon. Inangking ko po na siya'y kapiling na ng ating Ama. Salamat po Tita. Alam ko po na kahit nandun na siya, alam kong binabati ka rin niya. Nakatunghay din siya sa Salamat. Salamat mga kapatid. Tinatawagan ko po ang mga tagasunod. Sino ang gustong bumati kay kapatid na Alan? Wag na po kayong mahiya. Sige po, kayo po taturning. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kapatid, isang maligayang happy birthday. Nawa ay bigyan ka pa ng malusog na pangangatawan at maraming kaarawan tulad nito na napakasaya. At narinig ko na isa sa pamilya mo ang bumabati ng happy birthday. Mapalad ka kapatid. Hindi lamang sila, kundi kaming lahat na nandirito, maging CAPS, maging pasyente, maging alagad, maging choir at mga taga-sinod. Lahat ay bumabati sa iyo ng maligayang happy birthday. At dawa ay umabot ka pa ng 100 taon. Para sa gayon, makuha mo yung premyo ni Pinoy. Ang naririnig ko po ngayon, pagkaro po inabot ng 100 taon, may bonus, may premyo ro po si Pinoy. 100 din po, din daw po. Kaya sana, abutin mo yun at nang noon. Hindi man kami umabot, ay kung umabot ka, mababahaginan mo kami. Yun lamang po muli. Happy birthday. Yung butang sa kalooban ng Ama po. Para pong nadama ko si kapatid na Alan, iba po yata yung wish niya eh. Ang narinig ko pong wish niya Lord, hanggang nabubuhay ako, nasa piling mo ako. Para sa pagdating nagtakda ng aking buhay, kapiling mo ako. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang choir upang maghandog ng awitin sa kanilang organisto. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa choir. Kaya si kapatid na Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ako na lang tutugtog. Gusto nyo?
kahit bungal ako, hahandugan kita ng awit. Alam niyo po, talagang napakabuti po ng Diyos. Ako po ang pinasasalamatan ko unang-una ating Panginoon sapagkat ipinagkaloob po siya sa dakong ito na tunay na napakahalaga sapagkat nga po walang buhay ang gawain ito kung wala ang aming kapatid na Alan. Kaya, Ama, salamat po pagkat pinagkaloob mo siya sa amin. At tunay nga pong napakalaki po ng kanyang puso sapagkat kami po ay hindi, kung talaga pong sa mga awit, siguro lang po at saka si kapatid na Anali ang talagang maawit. Kami po ay pinagbabatahan lamang ng aming kapatid na Alan. Kaya po, pinasasalamatan namin sa Ama sapagkat binago nga po ang kanyang puso. Kaya ang awitin ko, Your Heart Today. Para din po sa inyong lahat. Well, there is fear I can allay. Where there is fear I can heal. Where there are wounds I can bind, and hunger I can heal. Lord, make a rain. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart.